Maisog ako! Maisog pa kayo! Unang-una, hayaan niyo muna ako magbigay ng pugay sa inyo. Dahil ang presensya niyo ngayong araw nito, araw ng linggo, araw ng pahinga, ay nagpapatunay na tunay kayong nagmamahal sa ating inang bayan, tunay kayo maisog. Mabuhay po kayo lahat. Maisog! 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 Pero bago po ako magtalumpati, dala-dala ko po ngayon ang mainit na pagbati galing kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte! Dala ko rin po ang mainit na pagbati sa karapat-dapat na sumunod na Presidente ng Pilipinas, Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! At siyempre, dala-dala ko rin ang aking panalangin na sana po mapatawad niyo ako. Dahil gaya nyo, nagpaputol din po ako. Pero hindi po gaya ninyo. Ako po umakyat pa sa entablado para hingin, suportahin si Putin. Napakalaki ko pong pagkakasala yan. Pero sana po maintindihan nyo kung bakit ko ginawa yun. Totoo po, marami nagtataka bakit ka umakyat sa entablado ng isang Marcos. 14 anyos pa lang po ako, lumaban na ako sa kanyang ama. 14 anyos pa lang, dinibati ko na ang kanyang mga kapamilya. Ang nagtataka marami, yung pangalawang kabataan na nagpagdebate sa isang Marcos, nakitang patay. Bakit daw ako nabuhay? Tinanong ko talaga yung Marcos na dinibate ko. Ang sabi niya, kasi cute ka nung 14 years old ka. Pero dalawa po kadahilanan ko kung bakit tayo umakyat sa entablado ni Putin. Unang-una, hindi naman po pwedeng mag-isa si Inday Sara Duterte na orihinal na nabudol. Ang sabi ko, ayaw ng ama na siya'y tumakbo kasama ang Putin. Wala nang ibang Duterte na sumuporta na kanyang desisyon na maging vice-presidente. Meron man lang isa sana na kasama si Inday Sara Duterte doon sa kanyang desisyon. Kaya ako, nagbulag-bulagan at nagsabi, dapat pagkatiwalaan ng leader, sumunod ako kay Inday Sara Duterte. Anong nangyari? Sabi ni Tatay Digong, ano? Kayong dalawa? Anong sabi ko sa inyo? At talaga namang pong budol big time. Pero pangalawang dahilan, mas importante po. Gaya ng sinabi ni Super Ate to the President, ay ni Marcos, bihira po ang pinagbigyan ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon para linisin ang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang buong akala ko, dahil sila'y tinakwil, sinuka, dahil sa korupsyon, dahil sa paglabag sa karapatang patao, babaguhin niya ang pangalan niya sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ano pong nangyari? Hindi po nagtagal. Hindi pala babaguhin ang pangalan ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi inulit lamang ang kasaysayan. Wala pang isang taon, ang pangako, pagkakaisa. Anong ginawa? Tinanggalan ng budget ang Inday Sara Duterte na hindi naman kalaban. Ang sabi nga ni Tatay Digong, kung ako nga, katunggali ko yung Lenny, hindi ko ginawa yan na binawasan ng budget, nagawa nila doon sa sarili nilang kakampi. Yung pala, ang dahilan, dahil nga nais nilang maulit-uli ang kasaysayan, maluklok na naman ang pamilyang Marcos sa kapangyarihan,
ang gusto nila, masira na ang Inday Sara Duterte, palitan ng kanyang pinsan na si Tambaluslos. Boboto niyo ba si Tambaluslos? Baka naman ang bobola ka na, boboto niyo ba si Tambaluslos? At mula ng mga panahon na yon, naging malinaw na, hindi nila misyon na linisin ang kanilang pangalan, misyon nila na maulit ang kanilang mga masasayang araw na nakaluklok sa Pwesto. Matapos nilang lapastanganin ang Inday Sara Duterte, anong ginawa? Nagplano na baguhin ang saligang batas na inulit na naman ang kasaysayan. Huwag natin kalimutan na yung kanyang Marcos Sr. nung siya'y naging diktador, ang unang-unang ginawa, binaliwala ang saligang batas. Itinako ang pintuan ng Senado, linagyan ng mga sunod-sunurang justices ang Supreme Court. Ano na naman ang ginawa? Dahil walang panalo ang Tambaluslos, nagnais na baguhin ang saligang batas para ang Speaker maging Prime Minister at forever in power na naman ang Marcos. Pahay pa kayo dyan! Bukod pa dyan, hindi na sila natuto sa kasaysayan na kapag linabag mo ang karapatang pantao, huhusgahan ka ng sambayanang Pilipino. Mantakin ninyo ang kaisa-isang istasyon na sumuporta sa kanya ng eleksyon, ang kaisa-isang istasyon na kanyang binigyan ng pagkakataon para sumapit sa debate dahil ito ay patas. Ang SMNI tinanggalan ng prangkisa. Tama ba yan? Tama ba yan? Bukod pa yan, hawak na nila ang buong makinarya ng gobyerno. Hawak na nila ang traditional media. And yet, ayaw nilang nakakarinig ng mga kritiko. Anong ginawa sa mga nagtatanong kung paano ginastos ang kapalang bayan gaya ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy? Pinakulong. Na ulit muli ang kasaysayan. Meanwhile, ang pangako nila, aangat ang antas na kabuhayan ng mga Pilipino. 20 pesos daw ang kada kilo ng bigas. Ngayon, ang 20 pesos na bigas, isang supot lamang ng ice candy. At hindi isang kilo ng bigas. Hindi lang po yan ang naging problema sa ating larangan ng ekonomiya. Dati-rate, ang sabi ng Moody's, isang credit rating agency, sa panahon ni Tatay Duterte, ang Pilipinas ang pinaka-promising economy in Asia. Ngayon, ang sabi ng Moody's, ang Pilipinas ang pinaka-underperforming economy sa Asia. From pinakamagaling to pinakamahina. Tama ba yan? Ang pagkagutom, pinakamatindi sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang piso, wala ng balor, pinakamahinang currency sa buong Asia. At ang presyo ng mga bilihin, walang tigil po ang pagtaas. Nasa na ang pangako ni Putin? Meanwhile, habang tayo'y naghihirap, anong ginagawa? Party concert. At alam niyo ito, bago ito. Ayon sa isang napakalapit na kamag-anak, ang buhay niya ay ganito. Gigising sa umaga, marijuana. Alak buong araw. At sa gabi, singhot ng pulburon. Yan ba ang dapat mamuno? Yan ba ang dapat maging presidente? Kaya nga po, sinilang ang maisog. Unang-una, kinakailangan ang maisog dahil kinakailangan protektahan ang ating bandila, protektahan ang ating saligang batas, laban dun sa mga nagpaplano na mailuklok na naman ang kanilang mga sarili sa kapangyarihan na panghabang buhay.
Payag ba kayo ng Marcos Forever? Pangalawa, tax. T, transparency. Nasaan ang transparency nang siya'y tinatanong kung siya'y nagpupulburon? Ang sagot, ha 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 ha. Yan ba ang dapat katatawanan? Bakit importante ang transparency? Dahil yan po ay karapatang pantao. Ang karapatan sa impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Sino ang tao na nasa tamang pag-iisip na nagnanais na magkagera? Yan ba ay isipan ng tamang isipin? Sino ang nais makipaggera sa pangalawang pinakamalakas na bansa sa daigdig na pinakamalaki kasosyo rin natin sa kalakalan at sa pamumuhunan? Yan ba ay resulta ng tamang pag-iisip? Ang tanong, bangag ka ba? Kinakailangan namin ang sagot at hindi ang iyong katatawanan. Yan po ang ibig sabihin ng transparency.